Samantala, update sa voters registration at sa barangay at SK elections at ang patuloy na paghahanda para sa halalan sa BARM, ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commissioner o Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Joey, Yusek Marcha, sa lahat po ng taga-subaybay na mo. Sir, kamusta po ang pagsisimula ng voter registration para sa barangay at SK elections at hanggang kailan po ang registration period na ito? Ayan. Nakamute na kayo, Director Laudianco. Ayan, hindi natin narinig. Magandang tanghali po muli. Ayan. At ikinagagalak po namin iulat sa inyo na sa apat na ang COMELEC mula August 1 hanggang August 4 ay umabot na po sa 888,000 plus ang bagong botanteng nairehistro po ng COMELEC. Magkasama na po dito ang sa barangay at sangguniang kabataan. Originally po ang target lamang namin, Asik Joey at Yusek March, ay 1 milyon. Ngunit lumalabas po ngayon na sa ika-4 na araw pa lamang. Baka nga po pag sinuma namin ang araw na ito, ay lalampas na po kami sa target po namin. At nakakatuwa po ito. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Okay. Sir, ano po ba ang mga application na tatanggapin po ng COMELEC sa voter registration? At ano po ba yung mga requirements ng mga nais magparehistro po? Unang-una po sa lahat ang ating mga bagong botante para sa ating SK elections. So kung kayo po ay magiging 15 years old by December 1, 2025, kahit po ngayon ay hindi pa 15, kwalipikado na po kayong magparehistro. Ganon din po para sa ating mga barangay voters na kung kayo po ay 18 years old na by December 1, kwalipikado na po at pwede na po kayong magparehistro. Ang kagandahan din po sa pagpaparehistro ngayon, kapag nakapagparehistro po kayo ng SK, kayo sa pagitan ng 15 hanggang 17, pagdating po ng inyong 18, hindi nyo na kailangan magparehistrong muli. COMELEC na po ang magkukuha ng inyong data at automatic magiging regular voter po kayo. Pakidala lamang po ang alinman sa mga sumusunod na government-issued ID. Unang-una na po yung ating national ID o yung PhilSys ID. Yung pong ating driver's license, pwede po yan. Yung pong ating mga issue na SS card, na GSIS, PRC ID, yung pong driver's license, LTO. Sa ating pong mga abogado, pwede po yung IBP ID. Sa mga professionals, pwede yung PRC ID. Basta po itong government-issued ID na kakikita ng inyong address at ng inyong larawan at pangalan ay uubra po ito. Paumanhin po, Yusek March at Asik Joey, hindi na po kami tumatanggap ngayon ng barangay certification, cedula, pati na rin po yung tinatawag po natin na mga employees ID. Kasi po naranasan po namin yung ibang pamimeke at pang-abuso na ginagamit yung certification kahit hindi naman po yun ang kanilang tirahan. Para naman po sa ating mga mag-aaral, 15 to 17 years old na maaring wala pang national ID, uubra pong magamit ang inyong school ID, pati na rin po ang library card. Lahat po ito ay tatanggapin ng COMELEC. Director Laudianco, meron din pong inilunsad na Register Anywhere program at special voter registration ng COMELEC. Saan po ang mga ito at ano po yung detalye nito? Opo. Bukod nga po dun sa nabanggit natin na regular registration sa lahat po ng tanggapan ng COMELEC mula sa mga syudad at mga munisipyo, bukod pa rin po dun sa satellite registration kung saan bumababa po kami sa mga barangay, meron po tayong tinatawag na Special Register Anywhere at Special Register Anytime programs. Karamihan po ito ay nasa mall, nasa LRT station, nandito po sa mga call center, nandun po sa mga paaralan. Pakipuntahan na lang po yung Facebook page namin para po kayo updated. Sa ngayon po, meron po kami sa Tutuban Mall. Meron po dyan sa Robinsons, Manila. Meron po sa NAIA Terminal 1 at Terminal 2. At kanina po, galing nga lang po kami nila Chairman Garcia at mga commissioners dito po sa Muntinlupa, sa pamantasan ng Muntinlupa. Pakicheck na lamang po at mai-update po ninyo ang kagandahan po sa Special Register Anywhere program. Halimbawa po, kayo ay taga nandito sa Maynila o sa Quezon City, dahil po kayo nagtatrabaho at nag-aaral. Ngunit kayo po talaga ay residente, halimbawa ng Iloilo City. Dati po kailangan pa kayong umuwi ng Iloilo para lamang makapagparehistro. Ngayon po ay hindi nyo na kailangan mag-absent pat mamasahe. Pumunta lamang po sa Special Register Anywhere program sites ng COMELEC. Ilagay po din yung inyong address at kami na po ang bahalang magpadala
ng inyong datos sa inyong pagkakarehistro doon sa original na residence po ninyo. Hindi na po kailangan umuwi pa. Muli po, pakifilapan lang po yung form, isang na maaring hingin sa aming mga opisina, sa Register Anywhere booths, o kaya po i-download mula sa aming website. Pakilagyan lang po ng mga detalye at siguraduhin lang pong tama at ito po isusumpaan ninyo sa aming mga election officers. Okay, napaka-efficient at napakadali na pala ulit mag-apply, no, Director? Pero sir, paano naman Sir? Tama po, ano? Ang mga tinatanggap po naming klase ng pagrerehistro ngayon, una, mga bagong botante. Ikalawa po, yung mga na-deactivate, gaya na nabanggit po ninyo, USEC March. Ito po yung mga hindi nakaboto ng 2 beses at higit pa, hindi po kailangan magrehistrong muli. Meron pong simpleng proseso ng pagre-reaan, maaari pong mag-online application, i-email po dun sa aming election officers yung pong filled up na application form nang kami ay makapag-set ng video conference sa inyo at makapanumpak po kayo online. Pwede rin pong pumunta, doon na rin po sa mga registration sites namin, whether sa opisina o sa special register program. Yung pong may mga maling datos o kaya po ay nagpalit na ng apelido dahil naikasal po at nakapag-asawa, ito na rin po ang yung pong dating overseas voter na ngayon po ay nais ng bumoto dito dahil nananatili na sa Pilipinas, pagkakataon na rin po ito. Ikinalulungkot po namin, hindi po kami tumatanggap ngayon ng transfer of registration dahil ang upang pinagbibigyan natin ngayon ay yung mga bagong botante at yun nga pong mayroong mga pagbabago at kailangan i-correct. Paumanhin po talaga, kayo po ay rehistrado naman na dahil hindi po kakayanin ang volume kung sakaling sasabay pa. At kita nyo naman po 888,000 sa ika-4 na araw pa lamang. Sir, ulitin lang po natin, kailan po uli magtatapos itong registration period? Ang ating pong registration period ay mula lamang August 1 hanggang August 10. Ngunit po yung ating Special Register Anywhere program po ay hanggang August 7 lamang dahil po yung mga datos na makukolekta namin sa mga Special Registration Anywhere programs na yan ay kailangan maipadala namin doon sa ating mga tanggapan na talagang kung saan po kayo re-rehistro, may pagpapaskil, may publication, meron pa po yan na tinatawag nating ERP hearing. Muli po, August 1 to 10 ang ating pagpaparehistro mula Lunes po ito hanggang Linggo, dire-diretso po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yung pong ating Special Register Anywhere program hanggang August 7, meron din nga po pala kami na Special Register Anytime kung saan pili po, katulad sa terminals na meron po mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Pakitignan lamang po sa Face Comelec ang aming mga schedules. Tanong po mula sa kasamahan natin mula sa media na si Job Manahan ng ABS-CBN News. Given the high turnout po, Director, dito sa registration, so sa 4 na araw pa lamang po ang taas na ng turnout, may extend po ba? May plano po bang i-extend ang registration period? Sa ngayon po, wala pang nakikitang dahilan ng COMELEC para mag-extend. Given na mukhang lalampas nga po kami sa projected target namin. Ikalawa, may sapat na araw pa naman po at napakarami na pong venues na binuksan ng COMELEC. Pong dahilan kung ba't hindi kami makapag-extend ay dahil sa limit period na maaari namin gawin ito. Tandaan po natin na mayroon pong gagawing halalan sa October 13. Mahigpit pong pinagbabawal ng ating batas. Republic Act 8189 ang pagpaparehistro 120 days before an election. Inuulit po namin, bawal po ito sa batas. At pangalawa, kailangan pa po namin ito maiproseso. Una, maipadala dun sa mga tanggapan na dapat kung saan mairehistro. Pangalawa, ipapublish po ito. Tatanggap kami ng mga opposition kung sakali mang meron po magke-question sa isang application. At higit sa lahat, kami po ay magsasagawa pa ng Election Registration Board hearing. Napakarami po kasing proseso pagkatapos ng pagpaparehistro, hindi po ito nagtatapos lamang doon sa ating pag-apply sa COMELEC. Okay, sir, may sunod po na tanong po si Job Manahan. Batay po sa ilang impormasyong nakarating sa kanila, madami ang mga tao nagpaparegister na, lalo na sa mga malls. Paano po ba sinisikap ng COMELEC na hindi po ma-overwhelm ang mga booths at mapanatiling maayos po ang sistema? Totooan po yan na napakarami at sa lahat nga po ng malls. Ano? Ang ginagawa po namin, kami po ay nagdadagdag na ng mga tao at sa abot ng aming makakaya ay ina-accommodate po namin lahat. Ngunit kami rin po ay humihingi ng paumanhin kung sakaling minsan po kami nagkakato. Tandaan nyo po, kami hirang lamang ng pasilidad na walang bayad dyan sa mga mall at kami po ay binibigyan lamang ng sapat na oras para maisagawa namin ang trabaho.
nakapag-extend dyan. At dahil po dito, minsan po kinakailangan po namin mag-cut off at hihilingin po balik na lang ng maaga sa susunod na oras o kaya po doon sa iba naming venue dahil hindi naman po kami pinapahintulutang lumampas-lampas sa itinakdang malls kung saan kami nagpaparehistro. Director, sa kabila po ng inaasahang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapaliban po sa BSKE, I understand sa August 12 ito gagawin. Bakit patuloy pa rin po yung ating registration? Una po sa lahat, kinakailangan po ng ating bayan ng registration. Napakataas po ng clamor dahil alam naman po natin, ang pagre-rehistro po bukod sa pagiging pagtugon natin sa karapatang bumoto, kinakailangan ng ating mga kababayan. Kaya nga po immediately after elections, may mga humihiling dahil ginagamit nilang requirement doon sa ating mga iba't ibang applications, lalong-lalo na sa passport. Ngunit ang pinakamagalang dahilan po dito ay ang batas po, ang COMELEC po ay tagapagpatupad lamang ng batas. Bagamat alam po natin na dalagdaan na ng Pangulo sa August 12, hindi rin po namin inaalis yung pagkakataon na baka may umakyat sa kataas-asang hukuman. Tinatanggal ang pagkakataon na baka rin po makapag-issue ang Supreme Court ng isang restraining order kung saan wala pong choice ang COMELEC kundi ipagpatuloy pa rin ang paghahanda. Kaya po kami naman po paghahanda. Lahat naman po ng aming ginagawa ay hindi masasayang dahil sinisiguro namin hanggang sa procurement magagamit natin kung sakali mang matuloy ang halalan sa December 1 o kaya po hindi matuloy at sa katuparan po yung panibagong batas na nais pong malagdaan ng ating Pangulo. Okay. Pero Director, ano po bang epekto sa kasulukuyang voter registration kung sakaling magkabisa agad ang postponement law matapos ito malagdaan? Wala naman po kami nakikitang negative effect po dito. Ang nakikita nga po namin kung sakasakali man magiging fake na at kung sakali man po action na temporary restraining order at maisa-bisa na po natin yung bagong batas na yan, baka po nga mag-extend kami ng registration. Yung po yung pagkakasakali, extend po kami. So makikita po natin, wala naman pong negative effect yung pong ating batas na bago. Handa ang COMELEC, ano man ang mangyari, matuloy o hindi matuloy ang halalan. So, kung sakali po, Director Laudiangco, na may mag-challenge po doon o may maghain ng kaso sa Korte Suprema laban doon sa postponement ng BSKE, ano po yung nakalatag pong plano ng COMELEC? Sa amin po kasi kami sumusunod po doon sa pinakahuling desisyon ng Supreme Court, Macalintal versus COMELEC, kung saan malinaw na itinakda sa December 1 ang Barangay Net SK elections. Now, kung may aakyat po sa Supreme Court, titignan po natin, mag-i-issue ba ang Supreme Court ng restraining o wag munang mai-implement yan tinatawag na bagong batas o kaya po hindi naman kung saan mo mapapatuloy po yung pag-implement nito. So ang action po ng COMELEC bilang pagtupad, bilang sa aming tungkulin na isagawa lamang ang batas ay magdedepende po sa mga susunod na kaganapan. Basta ang sinasabi nga po namin, Asek Joey at Yusek March, handa po ang COMELEC, matuloy, hindi matuloy ang halalan, ready po kami. Okay. Sa ibang usapin naman po, no, sir, hingi na din po kami ng update sa mga paghahanda niyo po sa BARM elections. Kamusta na po ito sa ngayon? Unang mensahe po ng ating COMELEC sa pamamagitan Chairman Garcia, tuloy na tuloy po ang BARM parliamentary election sa October 13. Wala po kami nakikitang dahilan. Meron po kasi mga nagsisirculate sa social media na nagsabing nililipat, huwag po kayong maniwala dyan. Malinaw po ang Republic Act 12123 na ang BARM parliamentary elections ay sa October 13 at karugtong po ito ng ating May elections. At dahil po dito, naipa-certify na po ng COMELEC ang ating software, nai-review na ang source code, nai-deposit na po sa Bangko Sentral. Ready na rin po at nai-test na ang ating makina, yung ACM, yung ating mga CC. Yes, yung ating Starlink, dumaan na po ito sa pagsusuri. Nadaan na po, natapos na natin ang field test, natapos na rin po ang saan very successful po na isagawa yung halalan using at utilizing yung mga totoong botante at mga teachers po natin na magsisilbing electoral boards. At itong buwan na po na to, bilang huling update namin, kami po ay mag-iimprenta na ng balota. Magsisimula na po kami. In fact, itong araw po na to ay magsisimula na po kami mag-imprenta ng balota bilang unang batch at itetest po namin itong kahandaan po nating lahat. So all in all po, nakikita namin, wala po kami nakikita problema at magiging cost ng delay sa ating paghahanda. Kailan naman, Director, ipapatupad yung gun ban para sa BARM elections at hanggang kailan po ito?
ang ating pong election period sa BARM elections ay magsisimula po sa October 14. At yan po sa pagsisimula ng October 14 na yan din po ang simula ng ating gun ban. So paalala po sa ating mga kababayan na nagmay-ari ng baril, kung kayo po ay walang exemption mula sa Gun Ban and Security Concerns Committee ng COMELEC, kahit po kayo may license to own and possess firearm, kahit pa may permit to carry firearms, kahit pa rehistrado ng inyong baril, ay hindi po nyo maaring ilabas ang inyong mga armas mula sa inyong mga tahanan. Isang paalala rin po sa ating mga kababayan, August 28 hanggang October 11 po ang campaign period para sa BARM. Dalawa po ang bobotohan ninyo. Isa po para doon sa tinatawag natin na political party representatives na parang party list po ito. At ikalawa naman po yung inyong district representatives na para po mga congressman. So dalawa po ang bobotohan ninyo at isa harapan lang po ng balota. Ang ating pong halalan muli ay sa October 13 at tatagal po election period, pati na rin ang gun ban sa October 28. And by the way, may nagtanong po, bakit kailangan baguhin ng COMELEC ang ating programa, ipa-review muli ang source code? Dahil malinaw po sa Bangsamoro Electoral Code na dapat po yung political parties ay mayroong logo. At yun naman po mga legislative district representatives ay dapat may larawan po nila. So kailangan po naming maisama ito sa programa, maisama sa balota, nang sa gayon maitupad po ng COMELEC yung tinatakda ng batas. At yung po ang pagbabago at ito po ay na-review at na-certify na rin. Okay, Director Laudianco, mensahe o paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, meron pa po ito hanggang August 10 para tayo makapagparehistro at para po sa inyong convenience, nandoon po kami sa mga piling malls, sa mga piling government institutions, mga ospital, mga universidad at mataas na mga paaralan. Pati nga rin po doon sa ilang mga lugar kung saan tayo nagtatrabaho, gaya ng call centers, ay pinipilit marating ng COMELEC. Para po matiyak ang aming schedules, pakitignan lamang po ang Facebook page at tatagal po ang Special Register Anywhere program hanggang August 7. Ang ating registration sa tanggapan ng COMELEC ay tatagal hanggang August 10. Paalala lang din po, government-issued ID po ang dalhin gaya ng itinatakda po sa aming resolution. At higit sa lahat po, tuloy po ang ating October 13 BARM elections at wala pong nakikita ang COMELEC na magiging sanhi ng delay. At para sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, kami dyan para po magkandak muli ng voter education at magkandak po ng tinatawag natin na ACM demonstration nang sa gayon muli po kayo maging pamilyar sa ating system. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Thank you, sir.